Talking about iba't ibang issue, no? This time kasi tomorrow na po kaya tayo nananawagan. Huwag nating pabayaan na may pumasok na panibagong mga plano o mga kung ano-anong usapin o usapan kasi baka mabulabog, magulo. Huwag tayong mag-feed ng mga ideas para magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng mas malawak at malaking daanan yung mga kalaban. And same din lang yan po na nangyayari sa atin pong bayan, yung paglihis ng mga issue upang madelay at malito ang mga tao. One at a time. Ang learning dapat natin dito, sa dami po ng battle, we need to choose our battle. Piliin natin. Para kahit papaano, kahit isang war lang, okay, stick sa flood control. Maipanalo natin. Why? Pagka meron na lumiwanag at naipanalong isa, dahil natuto tayong mamili ng battle kung ano yung tututukan natin, sunod-sunod na po yan. Win-one. Kasi, and that's the reason why nagiging matagumpay yung paglihis nila dahil lahat binibili natin. So nabubulabog ang utak ng mga tao. Nawawala tayo sa hulog. Kaya pinaglalaroan nila tayo parang mga puppet, paulit-ulit na lang. But this time, knowing yung taktikang ginagawa nila naging epektibo noon, dapat hindi yan maging epektibo ngayon. Dahil lunod na po ang Pilipinas. Lunod na lunod tayo, hindi lang po sa baha, sa kahirapan, na mga mandarambong, sunod-sunod na nakawan, ngunit tuwing laging natitiklo, merong nakahandang alibay. Diba? So sa pagkakataon ngayon, stick to the issue, stick to the plan, tulad nila, mo sila naka-stick to the plan. Kahit sabihin mong mali, tama. Labag sa batas, tama. Pati batas, binaluktot. So, yung sinasabi nila, na usaping hindi yan epektibo dahil hindi yan dumaan sa tamang proseso at hindi yan nanumpa, hindi yan under oath. Huwag niyo munang bilihin yan. Kasi ang importante ay may nanindigan, humarap sa taong bayan at nagsalita. At pwede naman po yung sundan at susugan upang maging legal. Kung ito po ay talagang iisipin ng bawat Pilipino, hindi porke nagsalita yung kanila pong pinaniniwalaan na hindi yan legal, ay hindi yan legal. AI yan, ay AI yan. Huwag ganun. Kasi unang-una, sino ba ang laging mabibiktima ng panluloko nila? Pinahaba pa natin to, ibalik ninyo ang mga ninakaw ninyo. Bukas. Huwag ninyong ilahis ang topic at paninindigan natin na labanan ng korupsyon, manawagan sa pagiging transparent ng bawat mga opisyales ng gobyerno. Kailangan bang makinig ka pa sa mga nangyayari sa atin? Ilan bang milyon ang gusto nyong mamatay na Pilipino para magising lang kayong lahat? Puro tayo debate, puro tayo kuro-kuro, lahat gustong maging Jollibee, pabida. Pero ang kawawa dito, taong bayan. Hindi pa pwedeng lahat na lang gawin nating bida at iuna nating maging bida ang mga Pilipino na magpahanggang ngayon ay lunod na sa kahirapan. Kaya nga sabi ko mga kababayan, lalo na yung mga ating mga vloggers at media, ang laki-laki ng magiging partisipasyon ninyo para maganap ang tunay na panawagan na pagbabago ng ating mga kababayan para maisalba pa natin ang mga kung anong natitira sa ating bayang Pilipinas. Gising, Pilipinas. Gising, mga kapwa ko Pilipino. Ang laban na to, hindi naman nila laban eh. Panalo na sila nung una. Kung ito tolerate nyo. Kahit ilatag mo ang bilyon-bilyon o trilyon-trilyon pera sa harapan ng mamamayang Pilipino, hindi nyo na mababalik ang mga namatay nung mga nakaraang pagbaha. Inalog na tayo ng poong may kapal. Hindi mo kayang manipulahin ang nasa taas. Yung mga nangyayari ngayon, yung pagganda ni Saldico, ang ganda eh. Shout it out. Why?
May part 3 pa po pala. At nagtugma ang nasa larawan na pinost ng ating witness. Naging witness na hindi nila binibigyan talaga ng pagkakataon maging matibay ang kanyang pagtestigo dahil nga daw po hindi under oath o hindi na notaryo o kung ano-ano pa. Ito po'y kalokohan. Kasi kung gusto mong pakinggan at gusto mong bigyan talaga ng hustisya ang mga nangyari sa ating bansa, lahat ng mga bagay na hindi ginawa o nagawa para maging legal, pwede mo pong ihabol. Correct me if I'm wrong, Attorney Jimmy Bondo. Dahil ikaw po legality-wise, kayo pong nakakaalam. At alam ko, maraming nakakaalam ng tama, maraming alam ang totoo. Pero magpahanggang ngayon, pipi na isawalat ang mga tama at katotohanan sa sambayanan dahil sa takot. Maraming klase ng takot. Takot mapatay, takot patahimikin, o takot mawala ng ayuda. Pera pa rin yan. Kahit saan tabi nyo yan. Kasi kapag nabuking kayo, tingnan ninyo yung kumanta. Bilyonaryo, trilyonaryo. May aeroplano, may helicopter, may barko, kung ano-ano pa. Hindi nyo madadala sa hukay yan. Hindi maisasalba na mga material na bagay ang kahihiyang ginagawa ninyo sa inyong pamilya. Pag umiyak na ang anak nyo, sabihin ko sa inyo, hindi na kayo makakatulog. Yeah. Pag nakita niyo yung mga nakabalagbag at nakahilerang mga patay na Pilipino dahil sa mga kagagawan at kabulustugan ninyo, ewan ko lang kung kakayanin ang konsensya ninyo. Yun lang po. Catholic, but now I'm a born-again Christian. Iisa lang ang Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos, hindi lang kayo. Diba? So, hindi lang kayo, hindi rin lang kayo ang Pilipino, tayong lahat. Tayong lahat, anak ng Diyos, tayong lahat ay Pilipino, tayong lahat may karapatang magreklamo or makaramdam ng hindi pagkakagusto, disgusto. Tama ba yun? Disgust? O, di ba? Disgusto sa nangyayari sa ating bansa. So, huwag na... Ay, ganun. Pagkamuhi pala, sorry. So, alam mo yun, mali eh. INC never... Hindi nila siniraan ng kahit sino man na nagrarally dyan. Never silang bumanat sa isa sa inyo. Nakakahiya kasi sasabihin nyo pa na may takot kayo sa Panginoon. Pero yung pagiging religyoso nyo, ginagamit yung para makapanira ng kapwa nyo. Diba? So, tigilan natin yung pagpapanggap. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo hindi perpekto. Pero kitang-kita tayo ng Panginoon kung ano yung totoong ginagawa natin. Siya lang ang nag-iisang pwedeng makapagusga sa atin. So, kayo, tigilan nyo yung mga paninira nyo. Yung INC, never yan nagpalayas ng presidente. Bagkus, ngayon lang sila nananawagan palagi ng pagkakaisa na magtipon upang manawagan na tanggalin or panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi nga tanggalin panagutin. Accountability, transparency, and justice. Ayun lang po. Kasi nga naman, di ba? Kapag maayos ang pamamahala, maayos ang takbo. Ang ating stock market, pamumuhay, trabaho, at saka kaginawaan sa pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Katotohanan. And ako, again, this is a call para manawagan tayo na bigyan ng pansin yung ating panawagan na panugutin yung mga totoong may sala sa pagnanakaw sa kaban ng bayan na nagiging dahilan ng paghihirap ng bansa natin. Okay? So I wish, ako naman din, bilang mamamayang Pilipino, or matanda na tayo may isip na tayo. Ang hiling ko, I hope naman, matalino naman po tayo. Diba? Na sana po, kung gagawa tayo ng pagtulong, di naman ho kasi lahat din afford. Diba? Yung gasolina and everything. Magkusang loob. Kasi lahat ho tayo dito volunteer. So, kung sino man yung nangangakong yan, siya yung panagutin nyo, huwag nyo hong lahat. Kunwari, alam mo, ang daming ganyan. Dito nga sa gobyerno, di ba? Hindi naman lahat ng congressman corrupt, di ba? Same with any organization. May mga siraulo dyan. So, katulad namin, volunteer kami ngayon, lahat tayo, kayo rin, tumutulong yung mga magiging miyembro, magiging part neto, lahat volunteer. No? So, sana, wag niyong, kunwari, because a certain person or individual is representing a certain group, it doesn't mean siya yun. Siya yung kami, or siya yung sila. 'Di ba? Kasi isang tao lang yan Ang hirap hong mag-judge na
sabihin nyo na, mahirap po tayo mag-judge na sabihin natin na pinangako niya, sabi ho ni ganito, nung organisasyon na yon. Remember, you need to, di ba? Ang tao, tatlong part po tayo. Personal na relasyon, professional, at saka individual na pagkatao. Di ba? Yung personal, yan yung sa family mo yun. Ano? Yung professional, eto ho yun. Yung parang ginagawa ng iba. Yung trabaho natin, negosyo. Individual tayo bilang yung pagkatao, character natin. So, ayun lang ho. Again, eto po, this is about, we're asking all the Filipino people, if somebody promise you something using this organization or whoever, do not just believe and get mad dun sa mga organisasyon na yun. Kasi isang tao yung kausap nyo. Marami hong, sabi nyo na nga, maraming nagtatanim, maraming nagpapanggap para sirain. And sana maging matalino po tayo. Magtanong tayo. May page naman ng PDP, may page naman yung iba, para ho masagot ng tama ang iyong mga katanungan. Maraming salamat. Pasensya na ho kayo kung nangyayari to. Pero normal, especially now nakikita na sa natupapunta and everything, maraming yung sisira. So maging matatag. Opo, expect the worst na talaga. Kahit po kami, sinisira kami. We don't care kasi ang laban namin, yung puso namin para sa bayan. Yun po.